Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat. Sa ngalang Kristiyano'y sa iyong tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sinasabi ni Moises sa mga Israelita na ang kautusan ng Panginoon ay madaling sundin at unawain dahil ito ay nasa kanilang bibig at puso. Ang salita ng Diyos mula sa aklat na Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyo dinggin ang tinig ng iyong Panginoon Diyos at buong puso't kaluluwa, sundin ang kanyang mga utos. Ang kautusan ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabi, walang aakyat doon at kukuha sa kautusan, upang marinig ninyo at maisakatuparan, niwala ito sa ibayong dagat. Kaya di ninyo masasabi, walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan. At nang marinig ninyo at maisagawa ang kautusan, ay di malayo sa inyo. Nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya
magagawa ninyo ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating pong itutugon. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Tayo pong lahat. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At saganang akin, ako ay dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana ay iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon sa buti mo at pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag ako sana ay dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako at mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo ako ay iligtas. Pupurihin ng Diyos aking aawitan. Dadakilain ko at pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggo ay di nalilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Siyon, kanyang iniligtas. Bayang nasa Huda ay muling itatatag. Magmamana nito ay yaong lahi nila. May pag-ibig sa Diyos, ang doon ay titira. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo na si Kristo ang larawan ng Diyos. Nananatili sa Kaniya ang kalikasan ng Ama at sa pamamagitan niya, nagkasundo ang Diyos at ang tao. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasiya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, itinuturo ni Jesus sa pamamagitan ng talinghaga ng mabuting Samaritano na hindi mahirap hanapin ang kapwa dahil siya ang sinumang mga ilangan ng ating tulong.
Tumayo na po ang lahat at tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Alleluia, 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 alleluia. Magwikang Panginoon, mapalad ang mga taong naglilingkod sa aking ngalan. Alleluia! Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya ay subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng tulisan, kinuha pati damit at katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagtanong doon nawaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kaniyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kaniyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kaniyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa iyo sa aking pagbabalik. Sino ngayon ang palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinirang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Katulad po ng sinabi natin sa simula ng ating pagdiriwang, tayo ngayon ay nasa ika-6 na araw ng nobinaryo na patungkol sa mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo. At araw-araw ay unti-unti nating ipinaliliwanag at pinagninilayan ang buhay ni Saint Therese, ang itinuturing na pinakadakilang santo o santa sa makabagong panahon. Kaya para dun sa hindi sumusubaybay sa araw-araw na pagdiriwang, ang ating pong ginagawa tuwing nobinaryo sa kapistahan na mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo ay pinagninilayan natin ang kahulugan ng Carmelite spirituality. Isang diwa, isang inspirasyon, at isang pamaraan ng buhay na nanggaling mismo sa Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Birhen. Kaya nga, si Santa Teresita ang masasabi nating nagpahayag ng Carmelite spirituality o diwa ng Carmel sa buhay natin sa araw-araw. Sapagkat marami sa mga santo ng Carmelo, katulad ni San Juan de la Cruz, si Santa Teresa ng Avila, hindi basta-basta maunawaan ng tao kung wala pa siyang karanasan o wala pa siyang paghubog sa buhay pananalangin. Ngunit kay Saint Therese, sabi natin, hindi natin gagamitin yung Santa Teresita, gagamitin natin Saint Therese, ang kanyang pangalang Frances. Sa kanyang buhay ay ipinakita niya na ang kabanalan na ipinahayag ng buhay ng taong may deboto sa mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo ay maisasagawa at magiging mabunga sa buhay natin sa araw-araw, anuman ang ating katatayuan sa buhay. Ngayon, paalala ko rin 2 araw na ito, marami kasi ang nagtatanong, bakit marami ang deboto ng halimbawa ng mahal na Birhen ng Fatima? Bakit marami ang deboto ng mahal na Birhen ng Lourdes o ang mahal na Birhen ng Fatima? Ngunit parang kakaunti ang deboto ng mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo. Una sa lahat, sa mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo, wala tayong pinahayag na apparition. Wala tayong pinahayag na mga kagilagilalas na pangyayari sa buhay. Kung hindi, ang pagdedebosyon sa mahal na Birhen ng bundok ng Carmelo ay panawagan sa atin na makita natin sa buhay natin sa araw-araw. Ang tunay na katapatan ay pagbibigay ng panahon sa Panginoon sa panalangin at pagsunod sa Kanyang banal na kalooban. Sa katahimikan, sa kapakumbabaan, at sa paghahandog ng sarili. Ngayon, ika-6 na araw, at pumatak din ito dahil anticipated mass ito sa mga pagbasa sa 15 linggo sa karaniwang panahon. Masasabi natin na ang tunay na Samaritano ay ang ating Panginoong Hesukristo at ang mga santo, hindi lamang ng Carmelo, kung hindi ang lahat ng mga santo, ay sumusunod sa yapak ng Panginoon. Kaya nga, sa pagtatapos ng Ebanghelyong ating narinig ngayon, ano ang sinabi ng Panginoon sa Eskriba?
gawin mo ang iyong nakita, ang gawin mo ang iyong narinig. Ay, ibig sabihin, ang pakikitungo sa kapwa-tao at ang pakikitungo sa Diyos ay iisa. The love of God and love of neighbor are simply one. Two sides of a coin. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay hindi mapaghihiwalay sapagkat ang pag-ibig ay isang katotohanan na kinakailangan natin sa buhay. Hindi isang damdamin lamang na pabago-bago, kung hindi ito ay ngayon at magpakailanman. Kaya ang pag-ibig ay mayroong forever. Ang pag-ibig na ipinahahayag ng ating Panginoong Hesukristo at ito'y ipinakita na sa lumang tipan, bagamat sa lumang tipan, magkahiwalay ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kaya nga yung pag-ibig sa Diyos ay matatagpuan natin sa aklat ng Deuteronomio. Ibigin mo ang iyong kapwa ng buong puso, buong pag-iisip at buong kaluluwa. At bahagi ito ng panalangin ng bawat Hudyo. At ang pag-ibig naman sa kapwa ay makikita natin sa aklat ng Levitico. Ngunit pagdating ng ating Panginoong Hesukristo, ipinakita niya sa kanyang buhay ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay hindi mapaghihiwalay. Nang sino mang nagsasabing iniibig ko ang Diyos pero hindi umiibig sa kapwa ay sinungaling. Paano niyang maiibig ang Diyos na hindi niya nakikita kung hindi niya maibig ang kapwang kanyang nakikita? Kaya ang Panginoong Hesukristo rin ang nagpahayag sa atin, ano man ang ginawa mo sa pinakamaliliit na ito ay ginawa mo sa akin. Kaya sa mga pagbasa ngayon, ay makikita natin ang buhay natin ay isa ring paglalakbay. At tayong lahat ay nakahandusay sa daan dahil tayong lahat ay pinarusahan o kinapitan ng kasalanan. At walang ibang makapagbibigay sa atin ng kagalingan at mag-aalaga sa atin at gagabay sa atin sa ating paglalakbay kung hindi ang Panginoon, ang tunay na mabuting Samaritano. At ang lahat ng santo, at ito'y nakikita na natin sa pagdinilay natin sa buhay ni Saint Therese, na tunay nga tayo sa buhay, nakita natin ang paghihirap sa pamamagitan ng kasalanan, ngunit tayo'y nahabag na meron tayong katotohanang nakita at tayong lahat ay binibiyayaan upang makapagawa ng paraan. Kaya nga sa ika-6 na araw ng ating pagdinilay o nobinaryo, ang ating titingnan ay ang buhay ni Santa Teresita ni Saint Therese sa kanyang pagpasok sa monasteryo na ipinakita sa kanya ng Panginoon sa isip at puso na tinawag siya sa Carmelo, hindi para samahan ang kanyang 2 kapatid na nasa loob na ng monasteryo, kung hindi para maakay ang kapwa sa katotohanan ng kaligtasan at bigyan din ng biyaya o patuloy na alalayan ang mga pari na gumagabay sa tao at sa sambayanan. Kaya nung tinanong si Saint Therese kung bakit siya pumasok sa monasteryo, ang sinabi niya, Je suis entré au Carmel pour sauver les hommes, spécialement pour prier pour les prêtres. I entered Carmel to save souls, but most especially to pray for priests. Kaya dito natin makikita sa kanyang pagpasok sa monasteryo, sa isang tagpo sa kanyang talambuhay, ay makikita natin siya at ang kanyang ama sa harap ng pintuang pagpasok sa monasteryo. Pareho silang lumuluha, ngunit ang kanilang puso ay puno ng tuwa
sapagkat ang mangyayari ay pagtugon sa tawag ng Panginoon na si Saint Therese ay kasangkapan ng Panginoon para isang mabuting pastol o mabuting Samaritano sa mga tao. Kaya nga kahit si Saint Therese ay sa buong buhay niya pagpasok sa ministeryo ay hindi na lumabas. Siya ay hinirang pa rin ng simbahan, patroness of the mission, na ibig sabihin ang kanyang buhay, pananalangin, pagsasakripisyo at paggawa ng mabuti sa loob ng monasteryo ay nagbubunga para sa mundo, na ang mga nakahandusay na mga tao sa kasalanan ay maakay patungo sa kaligtasan at patungo sa Panginoon at maging mabunga ang kanilang buhay. Kaya nga, sa loob ng monasteryo, ginawa ni Saint Therese ang katotohanang ipinahayag sa kanya na ang kanyang pagtulong ay magiging larawan din ng krus ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya siya ay hindi nag-atubili na tulungan, alagaan at lapitan ang mga mongha na mga hindi mabuti ang pag-uugali, ang mga monghang masungit, ang mga monghang mapiar, puro reklamo. Sa bahay po ba ninyo, meron kayong mga kasamang masungit? Dito ba sa simbahan, may kasama kayong masusungit? Dito ba sa simbahan, meron kayong mga kasamang mapiar na puro reklamo? Kung susunod tayo sa halimbawa ni Saint Therese, pagiging mabuting Samaritano, pakikisamahan natin, gagawa natin ng mabuti yung mga taong hindi nating nagugustuhan ang kanilang mga pamamaraan. Kaya nga sa isang tagpo dun sa libro sa talambuhay ni Saint Therese, tinanong siya ng isang madre, isang mongha na parati niyang tinutulungan. Alam naman ng monghang ito, parati niyang kinagagalitan at sinisimangutan si Saint Therese. Ang sabi niya, nagtataka ako sa iyo, bakit tuwing makikita mo ako, parati kang nakangiti? Ano ang sabi ni Saint Therese? Kasi mahal kita, kaya ako nakangiti sa iyo. Mga kapatid, magagawa mo ba yan doon sa kagalit mo? Maring nasa likuran mo ngayon? Magagawa mo ba yon sa biyenan mo na galit sa iyo? Magagawa mo ba ito sa kapwa mo na sinaktan ang iyong kalooban? Sundan ang halimbawa ng mabuting Samaritano, nakahandusay sa kasalanan, pero inalagaan, pinalaya, pinagaling para gawin din ang ginawa sa kanya. Kaya nga, sa ating pagbasa ngayon sa Ebanghelyo, sinasabing naglalakbay. Tayong lahat ay mga manlalakbay. At sa paglalakbay na ito, hindi tayo mapapabayaan. Madapa man tayo, merong aakay sa atin, merong gagamot sa atin, sapagkat ang mabuting Samaritano ay ang Panginoon mismo. Kaya nga sa misang ito, hilingin natin sa Panginoon na makita natin ang Kanyang panawagan sa atin na ang pagmamahal sa Kanya ay pagmamahal din sa kapwa-tao. Na ang dalawang pagmamahal na ito ay hindi maaring paghiwalayin. At ang pagmamahal na ito ay nakikita hindi sa salita kung hindi sa gawa. At ang pagmamahal na ito ay hindi pa-weather lang, kung hindi sa lahat ng sandali ng ating buhay. Amen.
Magsidayo po ang lahat. Bilang tugon sa salita ng Diyos na narinig natin ngayon, sama-sama nating ipahayag ang ating pananampalataya. Tayo pong lahat, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, maging sa ngayon, maraming tao ang naaabang sa daan ng nangangailangan ng mga salitang nakapagpapagaang ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Amang nasa langit upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa konkretong paraan kaysa sa magandang salita lamang. Ating isamo, Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang simbahan sa kanyang mga pastol sa pangunguna ni Papa Leon, naway magpakita ng pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga naglilingkod sa mga dukha, naway hindi manghina ang loob o mawalan ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang bawat taong nakakasalamuha natin, naway pakitaan natin ng kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga nalulumbay at ang mga may karamdaman sa ating lipunan, naway huwag nating baliwalain o lagpasan lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang kahariang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Tahimik natin ipahayag ngayon sa Panginoon ang iba pa nating mga natatanging panalangin sa misang ito. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ang aming kapwa at tanggapin ang iyong mahal na anak na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating mga alay na alak at tinapay na mga sagisag ng ating buhay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinanangungunahan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ng mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang Manatili pong misteryo nakaluhod. ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tanggapin mo sana silang lahat sa iyong malwalhating piling. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaysa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sinabi ng ating Panginoong Nagsitayo po Jesucristo ang na lahat. tawagin natin ang Diyos na Ama. Kaya ngayon ay pahayag nga natin na tayong lahat ay magkakapatid sa ilalim ng iisang Amang nasa langit.
sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, hinihiling namin iadya mo kami sa lahat ng masama, pagkaloobang kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, habang hinihintay namin ang pagbabalik ni Jesucristo, ang aming kapatid at manunubos. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at sinasabi mo ngayon sa amin, kapayapaan ang niiwang ko sa inyo, ipinagkakaloob ko sa inyo aking kapayapaan. Tunghayan mo sana ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Nabubuhay ka't naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbatian tayo ngayon at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa.
Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Heso Kristo. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Mapalad tayo ngayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo. Lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo. Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Dahil po maaantala masyado ang ating concert o Marian Festival of Music, wala na pong pagpapakuha ng litratong paisa-isa. Kung hindi, ang pari ay pupunta lamang doon sa ibaba, yung kukuha ng litrato, pupunta dito sa altar at kukunan tayong lahat. Kasi yung mga nagsipag-alay at nagkorona ay nakuna na ng misa sa kanilang pag-aalay. Nakuna na ng litrato sa kanilang pag-aalay. Kaya para hindi ho magtagal, makapagsimula kaagad tayo ng ating konsyerto
ay ganun ang ating gagawin. Pagkatapos ng Salve Regina, pupunta lamang yung pari doon sa gitna, kukuha ng litrato dito, yung mga kukuha ng litrato dito sa itaas, kukunan tayong lahat. Sa ano na po, sa Lunes na uli yung isa-isang magpapakuha, no? Pero ngayon po, wala, at saka bukas, dahil bukas din naman, pagkatapos ng ating misa ng nobinaryo, susundan pa ng isang misang panlinggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayong lahat ng mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naiyalay na natin ang banal na misa, humayo tayong taglayan liwanag at biyaya ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin natin ngayon ang Panginoon. Awitin ang Salve Regina. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.